rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali? Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. Gumagamit ng social media platforms na to, hindi ba dapat magkaroon ng regulasyon? Hindi ba dapat buwisan din yan mga yan? Hindi to birong industriya, bilyong-bilyong piso ang umiikot dito. Karapatan ang komite na mag-cite in contempt sa mga taong hindi tumugon dun sa ating invitasyon at hindi rumispeto. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-aanin. Okay. Hindi. Kasi milyonaryo, sama-sama tayo, babago mo. Yung milyonaryo. Alright, magandang buhay. Welcome back mga kabitan. Heto, nagbabalik na naman tayo sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Kamusta ang lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe? Huwag kalimutan, subscribe na ho kayo para ho tayong lahat lagi updated sa mga kaganapan sa ating lipunan at pindutin ang notification bell. At of course, mag-comment, share nyo po yung video at damihan nyo po yung likes ng ating video mga kabitan. And huwag nyo pong i-skip yung ads natin dyan dahil yan po ang inyong tulong lamang sa inyong amigo sa ating munting bahay mga kabalitan. At matsalam ho sa lahat ng mga subscribers. Meron ho tayong 50-50. Ano bang 50-50? 50,050 subscribers! Dagang nasurvive mo natin yung request na sana makakuha tayo sa target nating 50,000 subscribers bago ang halalan mga kabalitaan. And of course, may ano pa rin tayo request na bago matapos ang 2025. Sana makahakot na tayo ng 100,000 subscribers para mas mapalawak pa po yung coverage ng ating broadcast, ng ating paglalahad ng impormasyon sa ating account o sa ating social media accounts mga kabitan, sa ating YouTube, sa lahat ng may mga YouTube accounts din. Sana mapanood ninyo ito mga kabitan at suporta ho tayo para sa DDS at para ho sa kay VP Sara Duterte mga kabalitaan. Kailangan ho natin itong ipagpatuloy at of course yung pagbibigay paglalahad ng totoo at komprehensibo na mga impormasyon, komento, reaksyon at opinyon kabalitaan. Kaya naman po ang pag-uusapan ho natin ay patungkol ho itong sinasabi ni Chis Escudero sa kanyang press conference nitong nakaraang oras. Ay sabi niya ho mga kabitaan, sila ay naghahanda na at hindi ibig sabihin naghahanda na ura-urada, anytime pwede na ho nilang gawin ang Senado bilang impeachment court mga kabitaan. Ay ganun pa rin nanindigan si Chis Escudero na pagkatapos na ng halalan. So parang kinabahan tayo doon nung narinig natin na handa na ho sila. Siyempre paghahandaan ngayon pa lang dahil nga mangangampanya pa sila, at least pagbalik na ho nila mga kabitan ay dire-diretso na ho yung impeachment trial kung matutuloy ho ito dahil ito ngayon ay tadtad ng reklamo petisyon sa Korte Suprema mga kabalitaan. At ito namang si Badbers, Congressman Badbers, ay ihiramin ko muna itong salitang Badbers kasi nga salamat ni Ma'am Amalia Ruiz, no? Parang nagustuhan ko yung kanyang pagtawag ni Congressman Barbers na Badbers mga kabalitaan. So, mahiramin ko muna to kasi parang maganda sa tenga eh. At ito namang si Congressman Badbers, mga kabaitaan, ay naku po. Parang obsessed na siya sa mga social media creators, mga kabaitaan. What I mean is influencer di ay, no? Para bagang may talagang may pinaguhugutan itong si Congressman Badbers na para makontrol siguro kung anong dapat i-post sa social media dahil gusto niya na po mga kabaitaan na kukuha ng prangkisa sa Kongreso ang social media platforms mga kabalitaan. So kung meron na ho niyan, kontrolado na ho, gaya ng SMNI, hindi nila makontrol-kontrol at tinanggalan ng prangkisa. Yung prangkisa nila, importante ho yan sa mga radio station, TV stations, at kung ano-ano pang platform. Pero sa social media mga kabitan ay hindi ho nila yan magawa-gawa.
Hindi ho nila yan. Paano ba ang platform kukuha ng ano ba? Ano bang ibig sabihin nun? Hindi ko maintindihan eh. Ano, magbabayad ba ang Facebook sa Kongreso? Pero parang wala pa yatang batas, no? Ewan ko lang kung magbabalangkas sila ng batas patungkol doon. Malamang maaari ho yun. Pero parang ang dami siguro mag-oppose yan. Baka yung si Google, hindi na tayo, baka mag-withdraw na si Google sa bansa natin. Si Facebook, baka wala na rin. YouTube, baka wala na rin mga kabalitaan. Parang yun yata, no? Parang a simple of harassment siguro to. Pero opinion ko lang ito mga kabalitaan. At may nakikita rin na tayong mga may mga nakikita rin tayong kumbaga good side ho sa panukala ni Kong Bad Barbers. Anyway, dito pakinggan ho natin ang Senado sa pamamagitan ho ni Senate President Jesus Escudero dahil siya po ay naghayag ho dito ng kanyang personal na opinion or statement patungkol ho sa pagpupumilit ng Kamara sa kanila na kailangan na ho na kumilos na ang Senado, ang Senado, mga kabaitan. Ito po ang belta ni Senate President Cheese Escudero. Dahil naisampa na ang impeachment, may katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi nag-aaksaya ng panahon ng Senado sa paghahanda para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Senate President Francis Jesus Escudero habang nakarises ang Kongreso at hindi pa formal na natatalakay ang kaso. Ayon sa mambabatas, naghahanap na sila ng supplier para sa gagamitin nilang robe bilang impeachment judge. Gayon din ang pagsasaayos ng Senate Plenary Hall kung saan isasagawa ang aktual na paglilitis. Sir, yung 1M daw, for lahat na po yun? O Roughly, yun ang nakita kong budget. lahat na yun? Basically, ID. Robe. Basically, robe, ID. Yung ID sa mga papasok. Yung sistemang yon gagawin namin. May honoraria, pero hindi pa namin alam kung ilan yon. At yung lawyer's fees, yun ang wala pa. Pero yung basic preparations, yung lamesa, yung ganon, mga 1 lang. Kasabay nito, muling nilinaw ng mambabatas na walang mangyayaring paglilitis habang nakarises ang Kongreso dahil malinaw ito sa kanilang rules. Sa kabila ito ng mga panawagan kung saan sumulat pa sa kanya sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares para sa agarang pagsasagawa ng paglilitis. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Sinabi din ni Senador Escudero na handa sila sa pagsagot sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay ng proseso ng impeachment case sa pamamagitan ng opisina ng Solicitors General. Gayunman, susundin anya ng Senado ang kanilang rules hanggat walang inilalabas sa temporary restraining order ang Supreme Court. Ni-refer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. Tiniyak din ng tagapangulo ng Senado na sa June 2 ay maaaring magsimula na silang magpadala ng kopya ng Articles of Impeachment kay VP Duterte. Sumulat ang isang abogadong nagpapakilalang abogado ni VP Sara. Humihingi ng certified true copy ng complaint. Ang isasagot ng Secretariat ay in-upload namin sa website yan. Hindi kami, sa pananaw namin, wala kami sa lugar mag-issue ng certification dun sa impeachment dahil Kamara ang gumawa niyan. Tinanggap lang naman namin. So kung gusto niya, manghingi siya ng kopya sa Kamara, pero nasa website ng Senado yung kopya, at hintayin lang niya kapag maayos na yung rules ng Senado, makakatanggap sila ng may sapat na panahon para sumagot doon sa impeachment complaint pag napadalhan na sila ng summon. Binigyan din ni Senador Escudero na kung gusto ng mga taong i-impeach si VP Sara, kailangan gawin ng Senado ang tamang proseso. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Sabi nyo bagong mukha, may prinsipyo at may isang salita, pero bakit ngayon pag nanakaw mas garapalan na? Akala ko'y dala nyo ay liwanag, pero kami pala'y pilit binubulag. Mga matay tinatakpan ng dilim habang kaban ng bayan ay sinisip-sip. Ang dugo pawis ng Pilipino ginawang puhunan sa negosyo. Kayo'y puro kasinungalingan sa kanilang salita't posisyon. Lahat sunod-sunuran, bulag pipig bingi sa hinaing ng bayan. So yun po mga kabaitaan, napakinggan nyo po si Senate President Cheese Escudero. Dahil nga po ay sinabi nito na inupuan niya ng ilang mga buwan dyan. Ngayon ipinasa nyo na dito sa amin. Ano bang gagawin namin? Pipilitin nyo pa kami?
I-checkmate nyo kami? Sa ngalan ng bayan Or babasagin nyo yung namin, diskarte ho dito? Walang ganyanan. Kayo nga, tumagal nga kayo dyan. Tumagal nga yung impeachment dyan sa mga ilang buwan sa Kamara. Kami dito, kabibigay, kapapasa nyo lang. pero di mo All gusto nyo na agad-agad ma-impeach, magkakaroon ng court trial. wala nagtiwala. Nako po. Pero bayan Di butata sila ni Jesus Cudero, mga kabalitaan. Pinas walang pagbaba. So yun po, at itong impeachment to laban ni Sara Duterte, mga kabalitaan, ay mga samut-sari mga spekulasyon dahil ito daw ay illegal, unconstitutional, dahil hindi daw sinunod yung tamang proseso, hindi daw pinatawag si VP Sara Duterte bago ho ito inendorso or ipinadala sa saan ba to? Sa Senado. At last minute na daw, and then nagpatawag ho itong si Tamba. Last minute na rin sa kanilang oras dyan sa Kamara at agad-agad pumirma at nakakuha agad ng 113 at pataas mga almost 200, no? O 200 plus pala. Yung nakuha ho na boto against or in favor sa VP Sara impeachment. Di ba? Sa aming proseso, tapos hindi pinatawag, hindi pinasagot si VP Sara, and then diretso na agad sa Senado. So marami yung espekulasyon na unconstitutional. Isa na ho nagsabi dito si Atty. Niel Abayon, yung idol ho natin, yung bagitong abogado, mga kabalitaan, napakagaling ho niya. So ngayon, ang naturang impeachment case laban kay VP Sara Duterte, ang nangyari ngayon, mga kabalitaan, ay tad-tad ho ng petisyon. Samut-saring petisyon na paghingi din sa temporary restraining order. At ngayon nga, yung nakarang araw, itong kampo ni Atty. Torion, na kung saan ay sila ay mismo may karapatan di umano bilang butante ng ating bansa na questionin ang impeachment. At ngayon ay yung kampo naman ni VP Sara Duterte nagpadala din at nagpasa o kumbaga isinumite yung kanilang complaint petisyon na wag hong ituloy dahil nga po ito ay unconstitutional at kailangan nag-request sila ng temporary restraining order. So ito po, pakinggan natin ang buong istorya patungkol sa usaping ito, mga kabalitaan. At wag niyo pong kalimutan, i-share niyo po yung video, damihan yung likes, mag-comment, mag-share, and then of course, pindutin ang notification bell. At the same time, i-click yung subscribe button dyan, mga kabalitaan. Balik po tayo sa mga balita. Naghain ngayon ng petisyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte para pigilan ng Korte Suprema ang impeachment trial ng Senado. Hiniling din ng pangalawang Pangulo na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Moira Encina Cruz sa balita. Dumulog na rin sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte laban sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa mahigit 30 pahinang petisyon na inyain ng kanyang mga abogado sa Supreme Court, kinwestiyon ng pangalawang Pangulo ang validity at constitutionality ng ika-4 na impeachment case laban sa kanya sa Kamara. Partikular na hindi ni Duterte sa SC na mag-issue ito ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ng Senado sa pagsagawa ng impeachment trial at sa anumang pag-akto sa ika-4 na impeachment case. Nais din ng Vice Presidente na ipawalang bisa at isang tabi ng Korte Suprema ay ika-4 na impeachment complaint at ideklara ito na lumabag sa 1-year bar rule sa ilalim ng saligang batas o sa pagbabawal sa pagsagawa ng impeachment proceedings sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ipinunto pa ng kampo ni Duterte na nakagawa ng grave abuse of discretion ang Kamara nang sadyain ito na paikutan ang 1-year bar nang hintayin ang 4th impeachment kahit may naunang 3 impeachment complaints. Anila hindi sikreto na kaya itinengga ng Kamara ang nasabing 3 impeachment case ay para hintayin na makakuha ng sapat na bilang ng mga lagda at magbuti pa ay ika-4 na reklamo impeachment at ma-railroad ang impeachment process. Ayon sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Office na may hawak sa kaso ni VP Sara, tiwala ang pangalawang Pangulo na gagawin ng SC ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas na protektahan ng demokrasya at masunod ang rule of law. Batay naman sa signatory sa petisyon, tumatayo abogado rin VP Sara ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma naman ni SC spokesperson Atty. Camille Ting ang paghahain ng petisyon ng Vice Presidente pero hindi ito nakasama sa mga natalakay sa Anbang Session noong Martes dahil sa parehong araw ito na isampa. Niliwanag din ni Ting ang gampay ng SC sa oras na makatanggap ito ng mga petisyon kaugnay sa impeachment. Attorney Texon had received for his client $134 million in just compensation for an expropriation case, but only remitted $53 million. Malilimutan, di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan niyo yan!
215. Dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon. Pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino, presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho, ospital ay kulang. Pero inuunan nyo ang manira at mamulitika. Mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maninilang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Alam naming laro nyo, klaro ang motibo. Kapangyarihan hindi serbisyo, ganyan kayo diba? Totoo tiwala ng bayan, tinapon sa putikan. Dahil gusto nyong kontrolin ang gobyerno sa inyong kamay. Duterte ang pangalan, kinatatakutan nyo kaya kahit walang sala gusto nyong pabagsakin. Pero mali ang kalaban nyo, mali ang inaapi nyo. Dahil kasama niya ang bayan, hindi kayo ang panalo. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Babangon ng masa, lalaban ang bayan. Katarungan ang sigaw, hustisya ang alon. Hindi kami tatahimik, hindi kami papayag. Ang kapangyarihan ay sa taong bayan, hindi sa mga gahaman. Bantay sarado ang pangalan nyo sa listahan. Di malilimutan sa susunod na halalan. Kayo ang nagbenta sa aming boto't pag-asa. Ngayon kami naman ang huhusga sa inyong pagkatao. Huwag nyo kaming lokohin, tapos na ang panlilin lang, isang maling hakbang. At kayo'y malalaglag, kayo ang nagtagda ng sarili nyong kapalaran. Sa kamay ng taong bayan, kayo'y mapaparusahan. Maninilang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maninilang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala na bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maniningil ang Pilipino, huwag nyong kalimutan yan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala na bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maniningil ang Pilipino, huwag niyong kalimutan yan. So ayun po mga kabalitaan, talagang maniningil ho yung Pilipino pagdating ng panahon. Malapit na ho tayong maningil sa kanila mga kabalitaan. Huwag nyo lang pong hintay-hintay lang ho tayo, di ba? Ano lang, easy lang tayo, easy lang. Kasi malapit na ho. May mga na tayo mahawakang ballpen mga kabalitaan. Ay, matsalam nga po pala sa 50,052 subscribers. Dumagdag ho ng 2 subscribers ho sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabalitaan. Ngayon naman po ay, di ba, nakita nyo yung belta ho ni Jesus Escudero. Huwag nyo kaming pilitin, huwag nyo kaming mamadaliin. Kayo nga dyan, hindi kayo nagmamadali. Inuupuan nyo ng ilang buwan dyan. Tapos pag nandito na sa amin, ura-urada, gusto nyo na agad magkaroon ng pagdinig sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Huwag naman ganun. Dapat maging pantay ho kayo. Dapat maging fair ho kayo. Hindi kayo ganyan ho na napaka-ano nyo naman. Napaka-ala kwenta. Anyway, lipat ho tayo dito kay Badbers. Ito po yung talagang paborito ho ng bayan mga kabaitaan. Sabi nga nila, balat sibuyas na to si Barbers. Itong si Badbers mga kabaitaan ay sabi din ng mga netizens, huwag ka na umupo dyan. Umalis ka na. O pag natapos na yung termino mo, huwag ka nang tumakbo, huwag ka nang babalik sa gobyerno. Balat sibuyas ka pala eh. Sabi ng mga mga netizens, talagang binabanatan itong si Badbers mga kabaitaan. Gusto takin nyo po naman, gusto niyang kontrolin di umano. Ang freedom of expression. At sinasabi ho niya mga kabaitaan na itong pagdinig na ito ay para lamang sila ay makakuha ng sapat na impormasyon para ho sa in aid of legislation kabalitaan. Tapos nakaabang ho si Paduano, nakaabang din si sino ba to? Si Abante. Kasi sila ho yung binabanatan ng netizens mga kabaitaan. Mantakin nyo po doon si Abante, Barbers, Paduano. Sila ho yung binabanatan dyan. Si Akop parang ganun-ganun lang no? Parang papel lang na palutang-lutang mga kabaitaan. Magaling din tong dating general.
Alam niya kasi yung pwersa ng masang Pilipino. Kaya medyo ganun-ganun lang ho siya. Pasimple lang. Yung mata paikot-ikot yung mata niya no? Pero ito si Bad Burst mga kabitan, siya talaga ang talagang namumwersa ho dito. At mula ho sa kanyang privilege speech, kaya ho nabuo itong TRICOM. So ibig sabihin nun, at sabi, ang mali lang din kasi naman, nagbitiw ho siya ng salita na itong mga fake news peddlers daw ay bayad ng pogo at ng mga narco-politicians, mga kabalitaan. Yun po ang medyo pumasok agad sa bunbunan na mga in-invite ho nila. Imposible namang in aid of legislation to. Baka in aid of persecution na, election na. Paano pag nakulong kami? Hindi na kami makapag-ingay, hindi na kami makapagbigay suporta sa aming sinusuportahang kandidato. Ano nang laban natin dyan? Alam naman, pera-pera na. Yung pera dyan sa kamara, talagang hawak na ni Tamba, mga kabalitaan. At kung anong gusto mangyayari ni Tamba, yun pa naman, napaka-spoiled brat pa naman to ni Bonjing, mga kabalitaan. Di po ba? So, kaya talino yung ginamit, hindi yung pagiging duwag. Kasi sabi ng ibang mga netizens, sabi na sa mga supporters niya, sa mga vlogger supporters, takot, pati yung abogado dyan. Akala ko matatapang yung DDS vloggers. Andito, hindi pala. Ngayon, supalpal pala kay Marcoleta. Hindi naman yung katuwagan ang hindi pagsipot dyan sa mayabang kapulungan, dyan sa pagdinig sa TRICOM. Kundi katapang at katalinuhan ho yan na dumaan ho sila sa tamang venue para ipetisyon or petisyonan itong ginawa ho ng mga tunglisista dyan, mga kabalitaan. Yun po ang sigaw ho ng mga DDS vloggers. May isang abogado dyan, parang angat rin. Abogado pa naman, tinuringan pa namang abogado, hindi marunong ho kung hindi makapag-differentiate kung ano yung opinion at tawag dito, yung fake news, mga kabaitaan. Lalo na ho, yung opinion ng bawat isa. Kasi siya lang daw yung matalino. Napakaganda pa naman ng prestiyosong paralan na kanya pinagtuturuan, mga kabaitaan. Anyways, sa kanya din yan, opinion niya at desisyon niya yan. Pero dito ho tayo makinig sa kung saan itong si Congressman Bad Burst ay kailangan daw magkaroon ng prangkisa sa Kongreso ang mga social media platforms. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang purpose nito? Para kontrolin o i-regulate tong mga fake news? Tayo dyan, di ba? Pinagsisingil na nga yung mga vloggers ng Bureau of Internal Revenue. So ano pa pang kailangang batas na kailangan magbayad ang mga yung mga social media influencer? Napakahirap na ho naman nun, di ba? Magkakasalungat o magkakabanggaan yung nasa batas na sinasabi ho ganon. Kaya yung BIR ay sila ho talaga yung nasa posisyon na sisingilin yung mga vloggers na kumikita ho sa kanilang pagko-content. At kung sasabihin ho natin na ang gaya na lang ng News 5, gaya na lang ng TV5, gaya na lang ng UNTV, kung sila ay kumikita ho, naturalmente ho, kasama na rin ho yan nila sa BIR. Kasi every year na magbabayad ho tayo ng green card holder ka na. Tapos ang mangyayari ho nun, nagkumikita ka sa yung pagbablog. At sabi nila papatawan daw ng tax kahit ibang bansa base ka. Paano na yan? Sila doon may tax din, di ba? Kakaltasan din. Ano bang meron doon sa tax na yun sa ibang bansa? So, magkaiba ho, mga kabaitaan. Hindi naman nakabase yun sa Pilipinas. Although, if you are a Filipino citizen, then you're a vlogger, then kumikita ka, then nakabase ka sa ibang bansa, magbabayad ka rin ng tax sa Pilipinas. Napakalabo naman ho, mga kabaitaan. Matutuble na. Kasi sa ibang bansa, automatically ho, bago ho dumating yung pera, bago pumasok sa bangko, with tax na ho yan, mga kabalitaan. Hindi kagaya sa Pilipinas, pag nakuha yung pera, with tax na ho yan sa Meta or sa YouTube, saan bang ang Meta? Parang New Zealand yata, parang Europa. Ang YouTube, di ko alam kung sa Amerika ba yan. Pag dumating ho yung pera, pag natanggap na nila, with tax na ho yan. Taxable na. So, ibig sabihin nun, pag yung pera nila ay makukuha sa Pinas, ay magbabayad pa rin ho sila dyan sa BIR. So, doble na nga, mga kabaitan, yung kinikita. Di po pa. Paano yung nasa abroad? Magbabayad din sila ng tax sa BIR. Wala nga silang T-number. Paano malalaman? Wala nga ang T-number. Talagang maghihirap yung ating bansa, ating mga mamamayang Pilipino. Imbes na makakatulong na sana, aangat yung buhay, ngayon, hihilain pababa sa panukala nitong si Congressman Bad Burst, mga kabalitaan. Paano hindi na talaga makikinabang ho yan kung gagawa ho kayo ng batas na kakaltasan pa yung mga social media platforms. Di po ba? Natural, sabi ko nga kanina, yung tax ng social media platforms like ABS o kung ano ba dyan, like News 5, TV5, kasama na ho yun sa pagpa-file ng income tax return every year. So may tax na rin. Sa mga sa mga
Influencer naman, ganun din ho. Mag-file ho sila ng tax kada taon. So ano pa bang tax kailangan? Ano pa bang babayaran ng ating mga influencer sa gustong mangyari ni Barbers? Di po ba nakaka-hello ho mga kabataan? Hindi natin maintindihan kung ano ba talagang ibig sabihin at punto nitong si Congressman Barbers. Nawawala na ho yung karapatan ho natin bilang mamamayang Pilipino na maglahado na ating sariling opinion at of course naturalmente meron ho tayong freedom of expression. Tayo ng mga regulating body like sa sa broadcast media, sa print media, mayroon ho silang NUJP, National Union Journalists of the Philippines, yung KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kung gusto niyo pala ng mga regulator na ganyan, edi gawan niyo na lang ng regulate yung kayo nang gumawa bumalangkas diyan sa para sa mga social media influencer. Hindi na kailangan na patawan pa ng tax, kung ano-ano pa diyan, kailangan ng prangkisa sa Kongreso para makapag-operate sa Pilipinas. Wala na sa ayos yung ganyang opinion mga kabataan. Parang na-obsessed na itong si Congressman Badbers mga kabataan. Di po ba? Parang kukontrolin niya lahat. Sila dyan sa kamera, lahat ng mga gagawin sa negosyo sa social media o sa social media, mga kabataan. Parang gusto na nila, sila na lang siguro magsalita. Ayaw na ho nila tayong bigyan ng pagkakataon na makapagpahayag ho ng ating damdamin, ng ating suliranin, mga kabataan. Wala na ho ito sa ayos, mga kabataan. Di ba? Ano bang pinagkakahugutan ni Congressman Badbers? Dahil nga ba may mga media influencer or content creator na dinamay ho yung kanyang pangalan, yung apelyido ho nila na umano'y about sa drugs yun, no? Dito nagalit na ho si balat sibuyas talaga itong si Congressman Badbers. Parang maniniwala na talaga ako sa mga netizens at sabi ni Atty. Panelo na balat sibuyas talaga itong si Badbers. So kailan pa ba to matatapos itong mga ganitong klaseng politiko? Kasi pag meron pa ho tayong klaseng mga politikong ganito, mga kawitaan, ay malamang ho magkakagulo ho talaga yung bansa. Hindi naman yung taong bayan ang nagpapagulo sa ating bansa, kundi yung mismo nagpapatakbo sa ating bansa, lalo na dyan sa mayabang kapulungan, lalo na ho dyan sa Malacanang mga kabalitaan. Yun po yung ang totoo. Personal opinion ko po ito, yun yung katotohanan. Hindi yung taong bayan ang nagpapagulo ng ating bansa, kundi sila yung nakaupo dyan dahil sila ay ganid ho, dahil sila ay may mga personal interest. Dahil ho, may mga pinoproteksyonan ho sila. Abolish na lang pala siguro yung kamera dyan kasi parang too much na, ina-abuse na yung inaabuso na nila yung kanilang ibinigay na kapangyarihan sa ating saligang. Diyan daw na may nagmumura. Hindi mo naman makukontrol kung Badbers, yung mga taong talagang mahilig magmura, karapatan ho nila ho yan. Kahit sabihin natin na parang hindi ho kaya-aya sa pandinig sa mga kabataan. Wala ho kayong hindi niyo po control ho yan. Kayo pa nga nagsabi na sa pahayag dito kay Ted Filon nung nakaraang mga buwan, okay ka lang, pahayag ka lang kung mumurahin ka kahit isang taon, ilan ba yun, 360 days, mga ganun mga sinasabi mo, di ba? Pahayag ka. Ngayon, nilunok mo yung sinasabi mo na ayaw mo na palang mumurahin sa harap ng sa publiko. Saan ba yung prinsipyo natin yan? Yung pagmumura, hindi naman siguro yan na labag sa ating saligang batas. Yan po ay expression, mga kabaitaan. Yun ay dahil nga po may pinaguhugutan sila, gaya na lang pag galit yung isang tao, hindi talaga makukontrol at yung too much emotion, talagang mapapamura ho talaga yung tao na galit, lalo na pag ikaw ay pinag-uusapan na marami hong galit na mga netizens sa buong Pilipinas, sa mga kabalitaan dahil nga po inaabuso na sa tingin nila yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo sa ating saligang batas. Yun po yung nagmula kung ba't nagmumura yung mga content creators natin laban ho sa inyo dyan, mga kabalitaan. Di po ba? Sana maintindihan nyo po. At kung hindi naman siguro magmumura ay yung taong bayan, kung tama ho yung mga pinanggagawa nyo ho dyan. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, may narinig ba tayo mga ganito? Dahil maganda ang pamamalakad ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabalitaan. Iniisip pala ni Kong Barbers na masasayang yung bilyon-bilyong peso daw na makita ho para sa gobyerno. Ba't hindi nyo po tinatalakay yung confidential funds ng ibang mga politiko ho dyan, na mga buayang kongresista? Ba't hindi nyo tinalakay yung Vice Cam report? Pera din yung pag-uusapan. Nangihinayang ho kayo sa kita, na kakurampot na kita ng mga vloggers kung pag-iisahin ay abot ng bilyon, 1 bilyon, 2 bilyon. Hindi kayo nangihinayang ho sa Maharlika funds. Kung nasaan na yung 75 billion pesos, yung 50 billion pesos, saan ba galing ho yun? Diyan po yan galing sa Land Bank of the Philippines. 25 billion pesos, saan galing? Sa Development Bank of the Philippines. Hindi ho kayo nangihinayang. Sana po ba yung pera napunta yung AKAP? Hindi nyo pa rin ba pag-uusapan ho yan? Yung sa PhilHealth, saan nyo ba? Ibinalik sa National Treasury.
O hindi naman nakikita. Saan ba yung mga kita ng ginto? Ilang bilyon yung 129 billion pesos sa pagkakaintindi ko. Walang mga report o hindi man lang isinapubliko kung saan napunta at magkano talaga yung kabuuang kita nito. Itong kakurampot lang kita ng mga vloggers ay nangihinayang ho kayo. Nangihinayang kayo na anong ibig sabihin? Ha? Dapat manghinayang din kayo. Itong maliit na problema lang to eh. Dapat unahin yung problema sa ating bansa. Kung talaga kayo ay para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino na kayo ay naging representante, kamara de representante na inyong distrito, dapat pagtuunan yung pansin kung anong mga hinaing ng inyong mga distrito ninyo. Hindi yung mga personal interest, sariling interest nyo yung pag-uusapan dyan na para bumango sa mga mamamayang Pilipino na kung saan ay hindi naman talaga kaya at walang majority ang hindi nagkakagusto sa ginagawa nyo yung hakbang dyan sa kamara. At paghahabol panggigipit sa mga Duterte, mga kabalitaan. Klarong-klaro ho yan, kahit hindi nyo pa sasabihin. Kitang-kita ho sa aming mga naglalaking mga mata dahil sa sobrang galit at inis dyan sa inyo, mga kabalitaan. Sana naman po ay magising ho kayo sa katotohanan. Hindi naman sana kayo magpapadala ho sa mga pinag-uusapan kung ano yung mga makukuha pagkatapos ng kung kayo magtagumpay sa inyong ginagawa ho. Di po ba? Tayo nasa demokrasyang bansa ho, hindi ho tayo komunista. At kailangan madinig at kailangan din pakikinggan at magiging balanse ho at hindi ho magiging unbiased sa inyong mga desisyon at pagpapakulong ho sa mga taong hindi nyo magugustuhan dahil kayo lamang po ang nagkakagawa ho niyan sa panahon na ngayon ni ni Bonget administration, mga kabaitan. Pero sa panahon ni Tatay Digong Duterte, naku po, talagang napakaganda ang buhay. Kaya marami nang sumisigaw na kayong mga nasa administrasyon ay sinusuka na ho. Hindi ho yung taong bayan na hindi gumagamit ng social media. Pero meron ho ding party sila. Pero ang pinakamarami ho, yung sa social media talagang sinusuka na ho kayo, mga kabaitaan. Hindi nyo pa ba naintindihan yan? Bilyon-bilyon kita, 2 bilyon, 3 bilyon, sabihin natin 10 bilyon yung kita sa social media. Sa pangkalahatan ho sa ating bansa. Sa mga content creator kung pagkakaisahin. Hindi nyo rin titisisilipin. Ha? Diyan yung amo nyo, si Tamba, kung magkano ng pera ang nawala. Naglahong parang bula, mga kabaitaan. Di po ba? Then talagang pipilitin ho talaga nilang papuntahin yung ating mga DDS vloggers. Anyways, karapatan din yan ng kamera. Ang problema nga lang ho, mga kabaitaan, pag hindi ho nila nagugustuhan yung mga tanong, yung mga sagot ng mga content creator na mga tanong mula ho sa kanila, ay talagang isa-cite in contempt na ho kayo. Paano nga pupunta? Yun nga ang problema ho dyan. Yung pag-cite in contempt natin sa mga DDS vloggers. Sana walang ganyan. Kasi nga, paano ho makakabuo ho tayo ng pagbalangkas ng batas? Kung hindi ho natin pakikinggan bawat panigo. Gusto nyo lang mapakinggan at papaniwalaan yung kanila lamang ho. Kung ngayon, kung nakitaan nyo po na hindi ho makasagot at walang may pakitang ebidensya yung mga DDS vloggers na gumagawa ho ng fake news laban sa inyo dyan, ang gagawin nyo, sampahan nyo na lang ng kaso. Paano pag ma-cite in contempt? Mapaparelisa ho yung kanilang pangkabuhayan at wala na may pakain sa kanilang pamilya, mga kabaitaan. Sana may mga pag-aaral din na ganun. Kaso talagang galit at puot yung nangingibabaw ngayon sa mga nasa TRICOM na yan, mga kabitaan, dahil sila nga po ay sila ay binabatikos at siguro napahiya. Kaya ho hindi na sumasagot sa social media, dinadaan na ho sa prosesong ganito, kaya sila ay tameme rin. At paparating na ho, mga kabitaan, yung ating halalan. Sana ho, mga kabitaan, ay mananatili ho tayong tapat sa ating pinagkakatiwalaang politiko. Yung siyam na kandidato ho sa ating bansa sa PDP laban na mga senatorial candidates ay kailangan ho natin silang maipasok sa Senado. Kasi nga po, nanindigan ho ang ating Senate President Jesus Escudero na matutuloy ho itong impeachment pagkatapos na ho ng eleksyon. Kung gusto natin yung pagbalik sa kapayapaan at matatamasa ang tagumpay at pag-unlad sa ating ekonomiya ng ating bansa, si VP Sara Duterte lamang ho ang makapagbigay ho ng solusyon sa ganyan. Dahil una, hindi ho siya kurakot. Pangalawa ho, tignan ho natin yung Davao City, napakaganda ho. Kung sa public market na lang nila, ikukumpara natin sa public market ng Tacloban City, dugyot na dugyot ho ang Tacloban City. Yung public market ng Davao, parang isang malaking mall na pagmamayari ng negosyanteng Chino, mga kabalitaan. So napupunta lahat yung project sa Davao sa mga proyekto. So nakikita rin natin, ayon sa COA, yung Davao City ay isa sa pinakamayamang syudad sa ating bansa.
ang estilo ho ng pamamalakad ng mga Duterte doon ay parang kamay na bakal na rin. Kumbaga, kung paano mo tinatrato, kung paano ka magsalita sa kanila, ganun din ang ibabato sa iyo. Kung matigas ka, matigas din yung mga Duterte. Kung malambot ka, malambot din ang mga Duterte. Ganun ho yung estilong pamamalakad sa mga Duterte. Napapatunayan na rin yan ni Tatay Digong Duterte, yung kanyang estilo sa pamamalakad sa gobyerno. So, sa kanila lang ho natin nakikita, tinatawag ho nating kasaganahan sa buhay, pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Patuloy ho tayo nakipag-uusap sa inyo at pakikiusap lamang ho sa inyo ito na sana sa darating na halalan, iboto ho natin si Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election kung matuloy man ito. At siya ay malampasan niya ang pagsubok na ito dahil talagang pinasok ni Inday Sara ang butas ng karayom. At sa pamamagitan ho ng vote straight ho para sa senatorial candidates ng PDP Laban, siyam ho yan sila mga kabayan, siyam. Kailangan ho, suportahan ho natin yan. Dahil nga po, ang sabi ni Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Ang ibig sabihin nun, sa pagkakaintindi ko po, na tayong lahat ay magkakaisa. Magkakaisa ho tayong lahat. Dahil kung ano ho yung magiging desisyon sa ating isipan, na pare-parehas ho tayo, yun po, ay may basbas sa ating mahal na Panginoon. God save the Philippines, mga kabitan, dahil yan po ang katotohanan. Nangingibabaw na ho ang kasamaan sa mundong ibabaw, lalo na sa ating bansa. Kailangan buhayin natin ang magandang kinabukasan ng bawat isa sa atin kabalitaan. They call it justice, but we see the game. A trial set to silence, to tarnish her name. While the people hunger, while the nation bleeds, they play their power games, ignoring our needs. But we are not blind, we are not weak. We stand with courage, we dare to speak. Through fire and trial, through shadows and pain, the voice of the people will rise once again. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. They fill their pockets, they feast while we crawl. Their hands stained in gold from the people's fall. A budget of greed, a nation betrayed, yet they call it progress while stealing our fate. The air is thick with anger and fear. A nation stands on the edge, the breaking point near. Protests ignite, the streets filled with cries, as power-hungry men weave their web of lies. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. No chains can bind the truth we hold. No fear can shake a heart so bold. We stand as one, we rise as free. This land is ours, our destiny.
darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. God save the Philippines, hear us when we pray. Through the trials, through the fray, guide us, keep us, make us see that truth and freedom shall always be. So ayun po mga kabaitaan, narinig nyo na at talagang napakaganda ho ang mensahe ho sa awit na yun mga kabalitaan. Kaya nga po, nasa ating mga kamay ho ang mga desisyon na makakamit yung tagumpay ng bawat isa ho sa atin mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong video presentation ho natin sa inyo ngayon, maraming salamat. Suportahan nyo rin po palagi yung ating munting bahay, ang Danagan Balita reaction na video ng and news update mga kabalitaan. At maraming salamat ay tumaas na ho tayo, lumagpas na tayo sa 50,000 subscribers na yun ang hinihiling ho natin bago ang halalan. Pero talagang pinagbigyan nyo po ako at pinagpala ho tayo sa inyong lahat mga kabalitaan. Sana kung hindi man tayo aabot ng ng 100 bago ang matapos ang taon, sana hindi mangyari ho 'yon. Sana ho ang before the end of 2025, sana ho meron na ho rin tayong 100,000 subscribers pataas mga kabalitaan. So maraming salamat. Meron na ho tayong 50,055 subscribers. Mabuhay ho tayong lahat. At sa mga kapatid ho nating Muslim, Assalamualaikum. Masalam ho sa inyo. Maraming salamat. At sa ating mga live viewers, kung tayo ay nagla-live, maraming salamat din ho. And of course, ating mga silent viewers at mga loyalista ho natin, mga kabalitaan. Maraming salamat din ho sa inyo. And sa ating mga moderators, thank you. And Team Replay, God bless ho sa ating lahat mga kabalitaan. And of course, hi to Mommy Rose and Daddy Birding and Toby Tobias dyan sa Cebu City na laging nakatutok ho sa ating mga content na ginagawa ho sa ating munting bahay mga kabalitaan. So tulong-tulong lang ho tayo para sa tagumpay. Hindi pa huli ang lahat. At ito'y pagsubok lamang ni VP Sara Duterte dahil po ay isang malaking hamon ito sa buhay niya ngayon dahil siya po ang talagang nakikita natin na or na maibalik yung totoong tagumpay ho ng bawat mamamayang Pilipino. Naniniwala ho ako na ito'y pagsubok ho lamang kasi hindi naman ito ibibigay ni Lord kung sa isang tao kung hindi niya ito kayang lagpasan mga kabalitaan. Yung iba, sinusubukan lang ni Lord, umatras na, umayaw na. Yung iba nga, nagbibigti na nga eh. At yung mga impeachment sa mga nagdaang mga panahon, yung iba nag-resign na agad, natakot ma-impeach. Hindi ho nila tinapatan yung kanilang katibayan ng loob para ho harapin itong mga pagsubok. Pero si Sara Duterte, grabe yung yung fighting spirit niya at siya ay nakakakuha talaga ng lakas mula ho sa suporta nating mga solid DDS supporters. Tulungan mo natin, ipakita natin sa kanya na hindi tayo din susuko mga kabalitaan. Kaya po, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ako po ay nagpapasalamat, taos-pusong nagpapasalamat. Sana, ulitin ko po, tulungan niyo po akong umabot tayo ng 100,000 subscribers pataas mga kabalitaan dahil para po mas mapalawak pa yung ating coverage sa paghahatid ng mga impormasyon gaya ho nito mga kabalitaan. Kaya kung meron na kayong komento, suggestion, opinion, reaction, comment nyo lang po sa ating comment section. Kung may suggestion o kayo sa gagawin nating pag-vlog, handa ho tayong makinig sa inyo dahil naniniwala ako na tuloy-tuloy yung ating learning sa pamamagitan ho ng paggawa ng iba pang mga reaction video mga kabalitaan. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino sa mga lupalop ng ating mundo, lalo na ho sa mga bagong bayani ng ating bansa sa bansa ni Juan de la Cruz, ang Overseas Filipino Workers. Kayo po ay aming sinasaluduhan dahil sa inyong kabayanihang ginagawa. Mahirap pong manabaho sa ibang bansa. Iiwanan yung pamilya para lang matustusan ang kanilang pangangailangan, magtrabaho ng ibang bansa at
napakahirap mawalay sa pamilya, mga kabayan. Kaya kayong nasa Pilipinas, kayong nasa abroad, kung saan man, kunyari, yung pamilya mo ay nasa New Zealand. Di ba? Kayo nasa Pilipinas. Kausapin nyo yung araw-araw yung inyong mahal sa buhay doon sa malayo. Kasi busy sa trabaho at kailangan motivation lang para lumakas yung kanilang loob na makapagpatuloy sa kanilang pagtatrabaho, mga kabalitaan. At sa mga kapatid nating Muslim, ulitin ko po, masalam sa inyong lahat. To God be the glory, Mama! Chip, chip! Peace out!